ang pagpupulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA at pag-aproba ng Metro Manila Council, kanilang ipapatupad ang panuntunan upang maibsan ang tumitinding problema sa trapiko. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Ipinahayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbabawal sa street parking sa lahat ng National Primary Road sa Metro Manila. Kasama rin sa regulasyon ang secondary roads, ngunit limitado lamang ang pagbabawal. Ito ay mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Ang hakbang na ito ay nakapaloob sa MMDA Regulation No. 25001 na inaprubahan ng Metro Manila Council. Ayon sa regulasyon, bawal ang pagparking sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Commonwealth Avenue at iba pang mga lansangan. Pati na rin sa mga intersection, pedestrian lanes, harap ng driveway at malapit sa fire station o hydrants ay pinagbabawal rin pumarada. Binigyan kapangyarihan din ng mga lokal na pamahalaan upang magtakda ng mga lugar na maaari pa rin gamitin bilang legal na paradahan sa kanilang nasasakupan. Ayon sa MMDA, layunin ng panuntunan na maibsan ang lumalalang problema sa trapiko lalo na sa nalalapit na holiday season. Dito magpapakalat sila ng mga enforcer na may body-worn cameras upang tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal. Mayroon ding ipapataw na kaukulang multa at parusa batay sa Metro Manila Traffic Code of 2023 sa sinumang lalabag. Kasama rin sa ipagbabawal ang mga terminal ng public utility vehicle sa pangunahing lansangan. Tanging ang mga emergency vehicle gaya ng mga ambulansya at fire truck at mga otorisadong sasakyan lamang ang hindi sakop ng pagbabawal. Pinanggit din ni MMDA Chair Don Artes na kailangang baguhin o magpasa ng ordinansa ang mga LGU upang tumugma sa bagong regulasyon. Giit naman ng Metro Manila Mayors, hindi absolute ang panuntunan dahil may mga konsiderasyon pa rin sa lokal na zoning, negosyo at sitwasyon ng trapiko. Samantala, naghanda rin sila sa transport strike at kilos protesta sa Metro Manila. Dito pinahayag ni MMDA Chair na naglalaan sila ng libreng sakay at karagdagan transportasyon sakaling maapektuhan ang pampublikong biyahe. Aniya, nakipag-ugnayan din ng MMDA sa Philippine National Police upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko, maging ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng mga protesta. Hinimok din ni Artes ang mga magpro-protesta na huwag magdulot ng sagabal at panatilihing malinis at payapa ang kanilang mga pagtitipon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa pagpapatuloy naman ng pagdinig ng Committee on Games and Amusements sa issue ng online gambling sa bansa, patuloy na nananawagan si Senate Deputy Majority Floor Leader Risa Hontiveros ukol sa pag-regulate sa paggamit ng e-wallet sa online gambling. Narito ang ulat. Patuloy na nananawagan si Senate Deputy Majority Floor Leader Risa Hontiveros sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa regulasyon sa paggamit ng mga e-wallet sa online gambling. Kasi kahit sinasabi natin na hindi pwedeng magsugal or mag-top up gamit ang credit cards, but there are also other platforms to do that dun mismo sa e-wallet, sa limbawa. Kasi yung ating mga kababayan, nakakapag-utang din sa pamamagitan ng e-wallet. So therefore, that's another detour. Utang through e-wallets, gamitin ang e-wallets para magsugal sa online platforms. Ito ay makaraan ng mga naiulat na issue patungkol sa naturang pasugalan na nagdulot ng nakababahalang pagtaas ng mga unregulated digital transactions na humikayat sa mga tao na tumaya ng labis. Dahil sa mga e-wallet, mas napadali kasi ang pagtaya sa mga online gaming sites kung saan ang ilang mga transaksyon ay umabot na sa kalahating milyong piso. Bukod dito ay natalakay din ang nakakaalarmang bilang ng mga suicide case bunsod ng pagkalulong sa naturang pasugalan. Ayon kay Majority Leader Juan Miguel Mig-Zubiri, ito ay walang pinagkaiba sa Pogo Syndicate na nagdulot ng pagkamatay ng mga individual.
Pinagkaiba lamang anya ay sa pagkakataong ito, sariling buhay ng mga manlalaro ang kanilang kinikitil dahil sa problemang dulot nito sa kanilang mga buhay. Sa panig naman ni Deputy Minority Leader Rodante Marculeta, pagpapanagot sa mga operator ang kaniyang nakikitang solusyon, gayon din ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga regulator at sa mga internet service provider na harangan ang mga illegal sites sa internet. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, bistado sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nitong Lunes, ang Consignees for Hire Scheme, isang paraan ng pagpapahiram ng permit sa mga importer batay sa paglalarawan ng Bureau of Customs. Ito ay matapos na umamin ng may-ari ng Birches Consumer Goods Trading na si Jovelyn Birches Daria na ang kanyang lisensya ay nirentahan ng isang Mr. Vicente kasama ang kanyang broker na si Brenda Sagun. At upang mas mapalawig ang investigasyon, nagmosyon ng pagpapalabas ng mga sabpina si Committee Chair Senator Kiko Pangilinan laban sa mga individual na umano'y sangkot sa malakihang agricultural smuggling na hindi nakadalo sa Senate hearing. Nais namang palawigin ni former House Speaker Martin Romualdez ang pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naninirahan sa kalsada at disadvantaged families kamakailan. Kasabay ng panawagang ito ang pamamahagi ng farming implements sa 521 AITA families sa Barangay Maruglo, Capas, Tarlac. Bahagi ng suporta ng ahensya ang pagbibigay ng 50 kalabaw, 10 hand tractors with trailers, 9 na mini tillers, 10 grass cutters, 10 water pumps, 33 knapsack sprayers, 6 na power sprayers, 4 na mini palay threshers at 3 rice mills. Ayon kay Romualdez, ito ay bahagi ng patuloy na suporta para sa mga indigenous people upang maging self-reliant at maiwasan ang pamamalimos sa lansangan. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways o DPWH na naka-freeze na ang bank accounts at assets ng mga kontratistang sangkot sa flood control projects batay sa Anti-Money Laundering Council o AMLC na iniutos ng Court of Appeals. Ayon kay AMLC Executive Director Attorney Matthew David, sakop ng ordinansa ang pag-freeze ng 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at korupsyon. Ang bangko ng mga sangkot ay binigyan lamang ng palugit sa loob ng 24 oras para magsumite ng reports ukol sa naturang accounts. Hiling naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na isunod na rin ang pag-hold sa 26 na individual natawa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman. Sa kabilang banda, ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang comfort room ng Pedro Hill Station sa LRT-1 nitong Lunes, September 15. Nadat ng marumi, puno ng mga nakatambak na gamit at walang tubig ang palikuran. Dismayado ang ihi matapos malaman na ang nakalaang CR para sa mga mananakay ay nagagamit ng mga empleyado ng Light Rail Manila Corporation o LRMC. Bilang aksyon, ipinag-utos ni Lopez sa Light Rail Transit Authority na abunuhan pansamantala ang pagpapaayos ng palikuran at i-charge na lamang sa LRMC para magamit kaagad ng mga pasahero lalo na ng mga senior citizens at PWDs. Sa iba pang balita, pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, ang panawagan ng ilang grupo alinsunod sa sunod-sunod na insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa teritoryo ng bansa na nakakaapekto sa hanap buhay ng mga mamamayan dito. Tunghayan ng ulat. Nananawagan ang ilang makabayan at sibikong grupo para sa fuel subsidy at modernong bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ay upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa pangingisda, partikular sa mga dinaranas nilang suliranin sa sektor.
Kamakailan lang nang muling magkaroon ng tensyon ng dalawang bansa makaraang magbanggaan ng barko ng Pilipinas at China sa Baho de Masinloc. Bagamat tinawag ito ng Beijing na mapang-udyok na hakbang, iginiit ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na ito'y iligal na pangaharas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Gayon din ang water cannon incident nitong Martes sa kaparehong lugar, kung saan ayon sa PCG, tinarget umano ng dalawang Chinese Coast Guard vessels ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang ito ay nagsasagawa ng misyon. Kaugnay nito ay nagbabala si Dr. Jose Antonio Goytia, Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon hinggil sa lumalalang kalagayan ng mga Pilipinong mangingisda sa WPS. Aniya, sa Subic masasaksihan ng katotohanan kung saan doon aniya makikita ang hirap na kanilang dinaranas sa lugar. Ang mga dating yamang dagat na bumubuhay anya sa kanila ay halos hindi na sapat para sa gasolina, lambat at pagkain. Dahil dito marami ang napipilitang iwan ang trabaho sa dagat at humanap ng ibang kabuhayan gaya ng trabaho sa konstruksyon. Ilan lamang ito sa pinsala at agresyon na naidulot ng China sa ating mga mangingisda. Batay sa datos mula 2016, bukod sa paglabag sa arbitral ruling, may mga naitalang aktibidad ng paghuli ng endangered species mula sa mga mangingisdang Chino. Bukod dito, kamakailan ding nagpahayag ang China ng plano nitong magtayo ng nature reserve sa Baho de Masinloc. Kaya ayon kay Goytia, paano magiging tagapangalaga ng kalikasan ang mismong sumira rito na kanyang inilarawang kahipokritohan. Matatandaang tumindig din kamakailan ang National Security Commission sa pangunguna ni Security Advisor Eduardo Año at Department of Foreign Affairs kung saan kanilang planong isulong ang isang formal diplomatic protest laban sa aksyon na ito ng China. Sa panig naman ng China Council, ang naturang nature reserve ay makatutulong upang mapanatili ang diversity, stability at sustainability ng natural ecosystem atol. Ngunit ito ay mariing kinondina ng mga ahensya at ilang grupo at sinabing isa lamang itong scheme upang maghanda sa kanilang tuluyang pagsakop sa teritoryo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang Pilipino naman ang sugatan sa ginawang pag-atake ng dalawang China Coast Guard vessel sa isang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc nitong Martes. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Isa na namang water cannon na insidente ang nangyari sa Baho de Masinloc nitong Martes kung saan isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR personnel ang nasugatan. Tinarget umano ng dalawang Chinese Coast Guard vessels ang BRP Datu Gombe Piang ng BFAR habang ito ay nagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Ayon sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, tumagal ng halos kalahating oras ang pambobomba ng Chinese vessels at kabilaan pa umano ang pag-atake nito. Bunsod sa insidente, nabasag ang salamin ng barko ng BFAR at isang tauhan nito ang nasugatan sa tenga. Kabilang naman sa mga nasira ang mga bintana ng barko, dingding, kisame, air conditioning units, partitions ng mga captain's cabin at nagkaroon ng short circuit na nakakaapekto sa mga electrical outlet at dahil yan sa tuloy-tuloy na pambobomba ng tubig. Bukod pa rito, isa pang Chinese Maritime Militia vessel ang nanghara sa barko ng Pilipinas na nagsagawa ng hazardous maneuvers at nagtangkang magpakawala ng water cannon. Matatandaang nitong kamakailan lang ay nauwi sa banggaan ng dalawang barko ng China sa gitna ng pangahabol nila sa barko ng Pilipinas sa parehong karagatan na sakop ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson ng WPS, J. Tariela, isang barkong pandigma ng China ang naglabas ng isang broadcast sa radyo na naganunsyo ng mga live fire exercise at ang deklarasyon na ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Samantala sa kabila ng masasamang aksyon, aniya ang mga otoridad ay mananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng maritime jurisdiction sa West Philippine Sea at protektahan ng kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Pilipino. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Susunod sa News Force. BINI nakatakdang mag-perform bilang first all-Filipino group sa Coachella. Alas Pilipinas men gumawa ng kasaysayan matapos magwagi kontra Egypt sa FIBA World Championships. US President Trump nasa UK na para sa trade deals discussion. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.